dapat wag nating ano yun, nating iwawala o wag nating babaliwalain itong clamp na ito, kasi ito ang magpipigil ng tension. Sa kable. Niluwagan muna natin. Ito ang ating ground. Yan o. Tapos siyempre natin kakalimutan, isalpak na ito. Ito po ay indoor naman. Indoor lang naman ito. Ngayon, sukatin natin ito. Ganyan. Tapos putol natin. Naputol na. Siyempre, balatan na natin. Bibili ako sa Shopee ng striper na ito, ayos naman ito, pero mas gusto ko yung isa, yung ginagamit ko sa Saudi Arabia dati, wire stripper. Mas komportable ako doon. Nakalimutan ko kung ano ibang stripper ang gamit ko sa bahay. Ibang wire stripper ang gamit ko sa bahay. Baka nasubrahan ang ano ko. Sobrahan ko. Tinanggalan ko pa ng plug ko kasi nasobrahan mo ng putol ko. Lagyan natin itong ating ferrule para magandang kapit. Kaya maingay dito sa kinaroroonan ko kasi ang compressor na umaandar. Ayan. Tapos siyempre ating crimper. Subukan ko kung gaano kahaba. Ayoko nang napakahaba nito. Ayun. Labas pa ako. Ang toolbox ko, ang toolbag ko andun sa ano, sa ECR. Okay na. Tanggalin ko lang ito para lang tayong naglilibang-libang. Hindi nga ba, kabayan? Tapos ito naman, minsan alam nyo ba na tinatanggal ko yung ano, yung insulator niya na pula. Ayun.
Tapos diba mas maayos ganito. Okay, tapos ganito lang natin yan. Siyempre itong ating pang clamp. Tapos ganito, ipupush natin yan nang mahawakan niya yung outer insulator para matatag. Kaya ito ang nag-hold ng tension, hindi nakasalalay sa kanyang mga koneksyon, sa kanyang bolt. Tapos yan naman ay para sa screw natin, nakatikal pa naman sa ilalim. Tapos ang bolt natin na maliit, yan, maiksi lang naman yan, maiksi lang naman yan, oh, natatama dito. Ilalagay na natin para masubukan na. Ito nasa labas yan. Ito ang mag-silbing ground natin. Ayun, okay. So naglindo lang.